Good afternoon kay Asek Arnel. Good afternoon, Ninya. Good afternoon po. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating mga balita at talakayan, hingi muna po kami ng update mula sa inyo dyan sa Department of Agriculture. At eto, umabot na nga po sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ano po ang interventions na ginagawa ngayon ng DA para maibsan pa rin ang epekto ng El Nido sa agriculture? Tama yun, Ninya. Tumataas yung epekto ng El Nino sa ating sektor. Dahil dito ay tumaas na rin yung mga interventions na binigay ng kagawaran. Umabot na rin sa 2.18 billion ang napamahagi natin ng mga ayuda at mga interventions. Particular dito yung ating Rice Farmers Financial Assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa bawat magsasaka na nagsasaka ng kanilang palaya na hindi tataas sa 2 hektarya. Ganon din yung pamamahagi natin ng mga inputs, kasama na rito yung mga pump and engine. Nagkakahalaga ito ng almost 700 million. Nakapamahagi na rin yung ating Philippine Crop Insurance Corporation, almost 68 million na indemnification or insurance claims. Ganon din yung more than 10 million na napamahagi ng ating Agricultural and Credit Policy Council para sa tinatawag natin na survival and recovery loan. Ganon din yung mga napamahagi ng NIA na isaayos na mga kanal at yung ating mga interventions pa sa irigasyon na nagkakahalaga ng almost 300 million. Ninya. Ilan lang ito sa mga interventions at patuloy na pamamahagi ng interventions ng ating kagawaran. Alright, may data po ba tayo, sir, kung ilan po talaga yung mga magsasaka na apektado nitong El Nino? Dito sa El Nino is more than 80,000 farmers na yung naapektuhan. Ang pinakamalaki rito yung ating mga magsasaka ng palay, more than 60,000 na. At yung naapektuhan na sakahan naman, lalo na rito sa palayan ay umabot ng 58,000 hectares na. Kung ikukumpara natin niya, yung 58,000, ang target talaga natin nung nabisuhan tayo ng Pag-asa ay mga 120,000 hectares yung maapektuhan. Pero dahil maagap yung ating pagsasagawa ng mga programa at interventions para labanan ng El Nino, ay na-reduce natin yung pagbaba ng maapektuhang hektarya. Kung ikukumpara rin natin doon sa pinakamalalang El Nino na naranasan natin noong 1997-1998, more than 370,000 hectares ang naapektuhan ng El Nino. Ito yung pinakamalala nung time na yun. Alright, so kung tutuusin, maliit lang po itong portion na ito sa inaasahan po talaga natin. Malaki, pero in terms of commercial value, malaki dahil mas mahal ang palay ngayon. Nagkakahalaga siya ng 23 to 30. Nung mga panahon na yon ay napakamura pa ng palay. Kaya mas malaki yung value. But in terms of area and volume, ay mas dihamak na mas maliit kaysa noong mga naunang inaapektuhan tayo ng El Nino. Okay, and speaking po of mga presyo, iminungkahi ng isang senador ang pagpapatupad ng price freeze sa buong bansa habang may El Nino daw po. Ano po ang masasabi ng DA dito, Asek? Ninya, normally nagkakaroon ng price freeze pag nagkaroon ng declaration ng state of emergency. Doon naman sa mga lugar na very specific na meron talagang tinamaan. Kasi hindi naman buong bansa ay merong apektado ng El Nino. Makita natin mostly yung western section ng ating bansa ang naapektuhan at kanya-kanya yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa ibang area. Okay. At sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez na target ng Kamara na matapos ang pagrepaso sa Rice Tariffication Law at maibalik ang kapangyarihan ng NFA na makapagbenta raw ng mas murang bigas. Ano po ang opinion dito ng DA? Sinusuportahan namin niya itong ganitong initiative ng ating Kongreso, especially ng ating House Speaker. Importante kasi na magkaroon din ng intervention, lalo na kung talagang masyadong mahal. Under Section 10 ng Price Act ay kayang gawin yon, hindi ng NFA kung hindi ng kagawaran. Nung huling pagpupulong ng NFA Council ay napag-usapan
na magtakda rin ng presyo kung magkano ang bibilin. Kasi normally nakapeg yun at 25 pesos. Masyadong mura yon at masyadong malulugi ang NFA. So itinakda na less than 20% than the prevailing market price na itinakda ng Philippine Statistics Authority. Halimbawa, kung 50 pesos ang presyo sa pamilihan, less 20%, so magiging 40 pesos. At yung gastusin naman ng NFA nasa mga 37, 38. So mura yung bigas, at the same time hindi lugi ang NFA. It's a win-win solution para sa ating bansa. At para rin doon sa ating mga kababayan na naghahangad na mas murang bigas. Okay. At kumusta naman po ang supply ng bigas sa bansa sa ngayon matapos po ang dry harvest season? Sapat po ba ang supply kaya for the whole year? Ninya, yung huling pagtaya ng PSA ay bumaba ng 100,000 metric tons, yung magiging ani ngayong first quarter from 4.78 last year to 4.68. Pero kung titingnan natin yung kabuuan na tina-target natin, last year we harvested 20.06 million metric tons. Ang target natin ngayon taon na to is 20.48 million metric tons. So kung nabawasan siya ng 100,000, meron pa rin tayong mga buffer na mga 300,000 metric tons na pwede pa nating additionally ma-harvest pagdating ng wet season. Ang kagandahan rin ngayon ay maganda yung numero natin pagdating sa imports. Yung huling bahagi ng Abril ay umabot na sa 1.6 million metric tons ang ating importation. This is within the targeted limit natin na 300 to 350,000 metric tons kada buwan. Alright, maraming salamat sa komprehensibo ninyong update. Asek Arnel, walang script yan. Talagang memorado nyo lahat yung mga numero. Sir, maraming salamat po mula sa Department of Agriculture.